Sama mo. Hello po. Magandang hapon po. Sige po. Narinig niya. Sino po ang gumawa ng Biblia? Yun ang katanungan mo, kaibigan. Sige. Ito. Yun. Bigyan mo ng tubig. Bigyan mo. Tubig daw. Tubig. Para... Sige. Tubig. Sinong gumawa ng Biblia? Sinong gumawa ng Biblia? Magandang katanungan. Ang gumawa po ng Biblia, ayon sa history, yung tinatawag na early fathers. Ang Biblia po is a form collection po. Mayroong collection, the early fathers, 50, 60 AD, nag-collect sila ng mga fragments. Yung fragment, yung pinupulot, nahahanap, sila po ang nag-compile. Okay? Pero ang New Testament, ito compiled, the Old Testament were compiled and collected. The Old Testament. Pero yung New Testament ay sinulat ni Matthew, sinulat ni Marcos, questionable. Bakit? Ang sinulat daw ito ni Matthew, mayroong 60 AD, mayroon naman ka Marcos, tinatawag na 50 AD. AD yung namatay ni Kristo. Sa madaling sabi, wala na si Kristo. Sinulat ito. Pero ang modern scholars ngayon nagsasabi, hindi si Mateo ang nagsulat ng Mateo, hindi si Marcos ang nagsulat ng Marcos, hindi si Juan ang nagsulat sa libro ni Juan, at saka sa libro ni Lucas, hindi si Lucas ang nagsulat. Yung sabi ng the modern scholars ng Biblia. Okay? Sino ang gumawa ng Biblia? Mga tao, hindi Diyos. Pero karamihan ang printing press. Sigurado ako doon. Yung mga printing press ang gumawa. Tatlo pa. Sinong gumawa ng Biblia? May katanungan kayo. Wala po. Ang Quran po, hindi niyo itatanong kung sino lumika. Sige po. Brad. Kainan dyan. Brad, baka may sundatan mo ng katanungan. Mamaya pa po. Mamaya. Sige po. Kayo Brad. Dagdag katanungan. Sino? Ikaw, Brad. Sige. Paano dumami at lumaganap ang Kristyanismo? Maganda. Paano lumaganap at dumami ang Kristyanismo? Sige. Yan po. Ayaw niya, Ustad. Ayaw niya. Alhamdulillah. Paano lumaganap ang Christianity? Basahin ninyong Inquisition. Inquisition at yung Crusade. Pinapatay nila ang hindi mag-Kristiyano. Ang Crusade, Krusada. Itingnan nyo sa internet, Crusades. Pinapatay nila ang mga Arabo, mga Muslim, sa kapanahunan sa mga disipulo, after disciples, pinapatay nila pag hindi ka mag-Kristiyano. Tingnan nyo Inquisition. Spanish Inquisition. Crusades. Ano yun? Gira yun ng mga Kristiyano na sinong mga pagano, hindi Kristiyano, ay pinapatay nila. Tinatawag na crusade. Pagdating sa Pilipinas, hindi lang tayo pumunta sa ibang bansa, sa Pilipinas. Yung pumunta si Magellan sa Pilipinas, ano ang dala ni Magellan? Mga pare, mga madre, mga Biblia, o mga sundalo o armas? When Magellan came in the Philippines, what did he bring? Soldiers and guns? Pare, Bible? Or whatsoever? Nagadiya siya. Ustad, nagadiya siya. Okay, this is the question. When Magellan came in the Philippines, what did he bring? Pare, madre, Biblia ang dala ni Magellan sa Pilipinas? Or mga sundalo at armas ang dala-dala ni Magellan? Ano ang gamit ng mga armas at sundalo? Ano ang yung mga bala, dala-dala nila? Ano ang gamit? Kung di ka mag-Kristiyano sa kapanahonan ni Magellan, tigok ka. Noong unang panahon, ang pobre ng mga Muslim, sila humabon, wala silang panglaban, nag-surrender, naging Kristiyano.
Pero si Dato Lapu-Lapu nga matapang hindi matakot ay lumaban, pinatay si Magellan. Pero ang kawawa, si Lapu-Lapu, si Dato Lapu-Lapu, ginawa ng pangalan sa isda. Ayun si Kuan daw, si Duterte, Presidente Digong, sabi niya, kung ako ma-presidente, yung Lapu-Lapu na pangalan, gawan ko ng malaking statua. Pero yung isda, nga instead Lapu-Lapu ang pangalan, Magellan na raw. Magellan ang pangalan. May utak din ito si Presidente, no? Anong niluto mo, bro? Escabeche. Anong isda? Magellan. Ang buti yun. Kasi Lapu-Lapu. Itong hurung-hurung. Sige, tanong. Okay. Lumaganap ang Christianity dahil pinapatay ang hindi mag-Kristiyano. Yun po ang kasagutan. O, saan pa kayo? Siguro po ay na-press-kuhan kayo. Saan pa kayo? Nakikinig lang kayo? Nape-pressing? Libre ang tubig? Libre ang juice? Ang tanong. Ang tanong ko, kasi may kaibigan akong Kristiyano, tanong niya sa akin, ilan ba ang Panginoon nyo sa mga Muslim? Sabi ko, isa lang po. Tanong ko sa kanya, ilan ba ang Panginoon nyo sa mga Kristiyano? Sabi niya, isa lang din. Ang tanong ko, sino ang tama at sino ang mali? Okay. Maganda. Sino ang tama? Kasi parehong isa eh. Sino kaya sa dalawa? Ustad. Parehong isa eh. Dalawa yun. Ang sa mga Muslim kasi, klaruhin mo Brad, tingnan mo nga kameraman. Pag sabi sa Muslim na isa talaga. Tingnan mo yung daliri ko, isa ang Diyos. Sa Kristiyano, tingnan mo, isa ang Diyos. Ay, ganun talaga eh. Ilan ang Diyos mo bro? Sa Muslim, isa. Klaro hindi. Sa Kristiyano, ang Diyos mo bro, ilan? Isa. Ano yan bro? Tatlo yan na, hindi. Isa yan. Sino yan? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isa. Nakakalito, hindi. Sabi ng Muslim, isa ang Diyos. Sa mga Kristiyano, isa rin. Pero ganun, may sekreto pala. 3 in 1. Niskapi yun. 3 in 1. Sino yan? Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Yun ba ang turo ni Kristo? Saan mabasa? Nga may Diyos na Ama, may Diyos na Espiritu Santo, may Diyos na Anak. Si Kristo nagsabi. Wala. Gawa-gawa lang yun eh. Gawa-gawa lang. Parang niskapi din yan, ginagawa. Okay. Sa mga Muslim mo ba, yung mga bagong panganak na bata ay binibinyagan? Ayun. Yan. Bagong tanong yan. Masarap po yan. Maganda po yan. Yan. Sa mga bagong Muslim na batang panganak, binibinyagan po ba? Ang pagbinyag po ba ay nasa Islam? Ayun. Pagbibinyag, Ustad. Yan talaga na, alhamdulillah, ang mga Muslim, hindi na binibinyagan. Dahil sa paniniwala ng Muslim, lahat ng isinilang na anak, ang pointing, Kristiyano, Hindu, atheist, lahat ng isinilang na anak ay Muslim. That's why walang bautismo ang isang bata para maging Muslim. Pero sa Kristiyano, may bautismo para maging Kristiyano. Ang tanong, before the baptism, ano siya? Yung mga Kristiyano, bakit bautismo? Noy, bautismohan yan. Pag hindi yan mabautismohan, hindi yan mabinyagan. Muslim yan. Binyagan ninyo. Yung anak nyo wala pang binyag. Ay naku, Muslim yan. Pabinyagan ninyo. Tingnan mo, mismo sila ay Brother, excuse. Badin inshallah. Diba? So, wala tayong binyag dahil in our belief, lahat ng tao isinilang ang bata ay Muslim. So, balit, ang Kristiyano, they need baptism in order to Christianize, di-baptize, di-bunyagais para maging Kristiyano. Sa Muslim, hindi.
Hindi siya binibanyagan dahil Muslim na siya, isinilang siya. At sabi nila para daw mawala ang kasalanan. Anong kasalanan yung bagong sinilang? Sabi nila, namanang kasalanan. Anong namanang kasalanan? Turo ba ng Biblia? Mayroong namamanang kasalanan? Did God say nga namamana ang kasalanan? Gawa-gawa lang yan, lahat ng gawa. Hindi binibinyagan dahil hindi turo ng Diyos na ang tao, ang batang maliit ay binyagan. Okay? Walang binyag sa Muslim. Pag mag-Muslim ka, asyhadu alla ilaha illallah. Pag matanda na, ganito, no? Dahil sa amin, Kristiyano kami dati. Pag mag-Muslim kami, wala ka na kaming, wisis, wisik. Saan ang tama? Kasi ang binyag ng, ang binyag ng Katoliko, binyag yun ng Katoliko, binyag ng Iglesia, binyag ng Sabadista, binyag ng ipahiga ito, tapos ilunod sa tubig. Mayroon pang binyag ngayon, ilagay daw sa drum. Economy, mahal kasi tubig. Ilagay sa drum. At tapos isubsob ka sa drum. Tapos mayroon pang tanong, nakita mo si Kristo? Hindi. Pag hindi ka sasagot, bura ka, inom ka ng tubig. Ganun ka lang sa ilalim. Ano sabi nila? Hindi naman ganun eh. Hindi gawa-gawa eh. Hindi ganun. Okay, hindi. Mag-Muslim ka, sabihin mo lang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y nanunumpa nga si Allah ang Diyos. At ako'y nanunumpa nga si Muhammad ay sugo ng propeta. Sugo siya ni Allah bilang propeta. Ayun po kapatid, malinaw po siguro sa inyo yung sagot ni Ustad.